na ba mahal buhay mo? Kaya humarang ka sa love life ko? Ha? Abra, huwag ka mag-alala. Gagalingan ko para sa dulo. Tayo pa ring dalawa. Ito isa sa mga solid at talaga namang indamangan ng mga tao ang event nito dahil sa Isabuhay 2018 at may dream match na gustong mapagtagpo ulit dahil sa una silang nagkaharap sa Dos Podos at isa nga sa kanila ang nag-champion. Kaya naman March 16, 2018 ay inilabas ang unang round ng Isabuhay 2018 at ito nga ay napaloob sa second side 6 kung saan ay mga bigatin at solid na MC ang mga nakapaloob dito. At isa pa nga ay narito rin ang mga kilala natin mga komedyante ng Flip Top na sa panahon nga nito ay di pa nga sila masyado nagpapatawa sa kanilang mga laban. Kaya naman sa video na ito ay sabay-sabay natin panoorin ang mga nakakaliw at mga nakakatawang linya na naganap sa event na ito. Welcome back ulit guys sa ating munting channel. For today's video papanoorin natin ang Second Sight 6 Best Panelists. At paalala ko lang muna mga clips din yung mapapanood sa araw na ito ay ayon sa abot ng aking kakayanan. At kung meron man akong hindi naisama ay mas mabuting sa mismong YouTube channel kayo ng Flip Top manood para sulit ang inyong panonood. Kaya simulan na natin, let's go! Dapat silang Zeta at Invictus kabatil na to. Total kayo lang naman ang nagkakaintindihang tatlo. Mga rapper na wawawawawawa ang palaging pinagsasasabi. Di mo malaman kung hip-hop na laseng o rakistang natatae. Pero alam nyo ba, pwede siyang maging creature sa Greek mythology tulad ni Icarus kasi isa kang baboy. Pag nagkaroon siya ng pakpak, ang tawag sa kanya, Pegasus. At kung bakit ganyang kalaki ang ilong mo, hindi na kami magtataka. Kasi pinapangulangot mo, hinlalaki. Isa pa. Sobrang boring mo mag-rap. Tangina, bakit pa lumalaban to? Nasa baba na naman ako ng poster. At yun ay kasalanan mo. Isa sa nagpaingay na laban sa event nito ay ang Poison 13 versus Abra. Ito nga yung unang sali ni Abra sa buhay at kita nga natin sa mga battle nito na boy-bitaw nga din ito ng mga nakakatawang linya na minsan ay mapapatawa ka rin kapag nag-gets mo agad ito. Ito yung masabi kong isa buhay na talagang aabangan mo habang papalapit ang finals dahil sa may dalawang MC na nga na itinadhana at ito nga ay ang Abra versus Shay. Habang si Poison 13 naman dito ay simula pa nga nung unang pasok nito sa Flip Top at mapahanggang sa ngayon nga ay ganun pa din ang estilo nito sa battle although nagpapatawa ito minsan pero mas focus talaga ito sa mga seryosong linya na nababagay naman talaga sa kanya. Siguro nga dahil sa di pag-aanong kilala si Poison 13 sa panahon nito kaya di pag-aanong nasasakyan ng mga tao ang mga jokes na binabanat niya dito. Loading banban, walang mas boring pa dyan. Kung di kita binoto nung last battle mo, sorry naman, kausihan yan. Kasi kung usapang tugmaan, hindi ka naman talaga talented, Poison. Pogi ka lang! Gusto mo talaga akong pahirapan, no, Arik? Aminin mo na! Tingin mo, paano ko lalaitin yung ganyang kagwapings na mukha? Sabihin mo nga! Abra versus Poison 13? Shit, ang boring! Disappointing! Enigma, anong trip mo? Midget boxing? Poison 13? Puta, naisip mo pa yun? Ano yan? Username mo sa Yahoo Messenger nun? Pangalan pa lang na paghahalataang Jejemon Chong. Anong apelido mo niyan, Poison 13? At gmail.com? May nasagap akong balita tungkol sa kupal na to. Nung pumunta kayong Flip Top MCs, dun sa McDo, sabi ni Poison sa cashier, magkano isa? Mura ba to? Sabi ni Enigma, tangina mo, ganito lang kumuha ng straw. Yung mga linya neto kay Topper, malalagim, as in. Sabi niya, Poison 13, nandito, halang pa rin. Gusto ko maging bobo, pero ba't di ko kayang gawin? Eto ba yung may balak magkampiyon? Gusto daw niya maging bobo, pero hindi niya kayang gawin, ha? Kala mo lang yon. Poison na, 13 pa. Gago ka ba, ha? Malas na! Lason pa! Malason ka sana! Di ako gwapo. Di ako mayaman. Di ako sikat.
Pero hindi rin ako mayabang. Tulad mo, porket may bodyguard, kala mo kung sino nang matapang. Gago, meron ako mga bagay na wala ka at yun ang di mo nalalaman. Tulad ng pagsasakay ka sa kotse. Siyempre, dahil prinsesa ka, may nag-aabot ng palad. Ako, di naman sa pagyayabang. Pero pag sumasakay ako ng jeep, may taga-abot ng bayad. Kaya kung lalaitin mo ako sa pagiging mahirap ko, abay tarantado kang bakla. Wala akong paki sa shower at bathtub nyo, meron akong tabo at batya. Sunod naman ay ang tapatang Lip Cram versus Shay. Isa nga si Lip Cram sa mga battle MC na masabi mong malakas ngayong taon dahil na rin sa habang patagal ng patagal ito sa liga ay mas lalo itong lumalakas na kahit anong estilo nga ay kayang-kaya niyang dalhin at ipakita sa tao. Pero balikan natin ang mga panahon na pausbong pa lang siya sa liga, lalong-lalo na dito sa laban niya kay Shay na talagang tinabunan siya ng hype ni Shay dito. Habang si Shay naman ay simula nga ng mabadibag siya kay Sinyo ay muli nga itong sumali ng flip top at dito nga sa isa buhay pa mismo. Dito nga dahil sa nakasali si Abra ay sumali din ito dahil na nagbabakasakali itong magkaharap muli sila. At malaman kung sino nga ba ang mas pinakamalakas sa kanilang dalawa. Bakit may battle si Shay? Wag ako sisihin nyo. Ito, si Arik. Ayoko na eh. Patay na yung gigil ko. Pero bad trip. Ang galing mag-magic to. Kasi sinabi niya lang na si Abra kasali ng isa buhay. Matik! Tumigas yung titi ko! Pero sana, wag ka magselos kung magtirahan kami. Kailangan lang talaga. Saka, nung nag-sex nga kayo ni Aklas, inaway ba kita? Bumabati pa ng happy birthday! Gago ka ba? Bakit? Pagkakita ba niya ng video, birthday niya pa? Ang tagal-tagal mag-upload ni Enigma ng video, di ba? Tapos bago mag-perform, nangihingi ng palakpakan. Palakpakan naman dyan, pampagana, isa lang. O sige, papalakpakan kita, isa lang. At syempre dahil umabot ko sa part nito at kung bago ka lang nakapasyal sa channel ko ay nanyanyahan muna kita na mag-subscribe at pakihita rin ng bell button para lagi kang updated kung may bago akong ilalabas mga content tulad nito. At syempre papalo at like na rin ating Facebook page, nag-upload ako doon mga content about sa hip-hop at flip-top. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Pre, di ko alam kung meron kang pake. Pero gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ko idadamay girlfriend mo ngayong gabi. Gusto ko sana siyang lait-laitin. Ha? Kaso ayoko na kasi sinearch ko siya sa Facebook. Pagtingin ko sa picture niya, putang ina, magkamukha kami. Oo, check nyo. Halatang halata. Kung ako kamukha si Charis, siya naman mukhang tomboy na mataba. Hindi ko makalimutan. Shaying yung mukha. Tapos pistolero na mula leeg hanggang baba. Bakit pumapayag yung babae na ginagatasan mo? Bakit pumapayag yung babae na ginagatasan siya ngayon? Eh, si Lip Cram kasi hindi niya maiwan. Kasi bungal. Masarap daw sumipsip ng utong. Suwabing-suwabe! Walang sabit! Ganon. Tangina mo, buti pa si pistolero kahit mukhang mabaho, nagtitinda ng sabon. Eh, ikaw? At anong akala nyo? Papalagpasin ko na lang yung baba ni brother? Sa sobrang haba niyan, di ka kayang chokslamin ni Undertaker. Tignan nyo naman, ang haba ang puta, buti na lang nakakayuko ka. Pag pinagpawisan to, bago dumating sa baba, yung pawis tuyo na.
Ang kalye, ginawa ko ng tahanan. Ang almusal ko ay aso, nilaikan. Number 1, alam naman namin na wala kang tirahan. Pero kailan pa naging aso yung salmon nilaikan? Ha? Nakalagay na nga sa tooltip eh, ha? Salmon wolves, ha? Salmon wolves, kaya... At last, ang Sagupaang Batas at Jonas. Ito yung pangapat na sali ni Batas sa Isabuhay dahil noong Isabuhay 2016 ay di ito sumali at ng Isabuhay 2017 naman ay nalaglag agad ito kay Sorhenyo. Isa nga si Batas sa masasabi mong napakabigat na makakalaban ng isang battle MC sa isang bracket dahil sa estilo nitong hardcore at pangdigdikan talagang linya na siya lang nga mismo ang nagmamayari. Habang si Jonas nga sa panahon na ito ay isa na nga siya sa mga inabangang battle MC kapag buwa-battle dahil sa solid nga itong magpatawa at dagdag mo na rin ang kakulitan nito sa battle na talagang nagpakilala sa kanya mapahanggang sa ngayon. Pero yun nga, di niya kayang tapatan ang galing dito ni Batas sa panahon na ito kaya nilaglag agad siya nito sa unang round ng Isabuhay. Ang kalaban ko ngayon ay Panginoon. At ako ang salang Kristiyano. Panginoon ka ba kamo? Panginoon mo mukha mo. Hindi ka mukhang Panginoon, mukha kang paring mahilig sa porno. At kung ikaw nga ang Panginoon, paano mo nagawang kantutin yung nanay ni Fuego? Sabi pa neto ni Gago, binuklat niya raw yung puke na parang libro. Yan ang Panginoon nyo. Imbis na Bible ang ibuklat, bilat ng nanay ang gusto. Lahat ng utos mo ay sundin, pero paano ka magiging Panginoon kung ganyan ang iyong muka? Tangina Panginoon, ganto mukha. Wag mo nga kaming ginagago. Yung itsura mo, Batas, mukha kang mongheng walang templo. Abandonadong monghe. Di mo na mauuto pa mga tao. Ganto itsura ni Santa Claus pag wala na siyang panregalo. Kaya bukod kay Basilio, ikaw ang pinakamatanda ritong rapper. Gusto mo ng patunay, brother? Ikaw yung panot sa Dallas Supper. Oh, tatanggi pa yan. May patatu-tatu ka pang nalalaman. Kala mo talaga, palaban. Matatakot lang ako sa tattoo mo kung yan ay tatong galing kulungan. Anong akala mo? Porket marami kang tato, astig ka na ganyan? Tanga, para kang CR ng B-side, ang dumi mong tignan. Kaya yung airmat mo, dirty siya kahit ano pang tinunito. Kasi anak ka ng madre, di ba? Meaning yung ina mo, hipokrito. Kaya pagkasama siya, lying time. At edits ko, Pinocchio. Buong gabi siya gising. Kasi bayag ko, kinopi ko. Siya'y tinerd ni Kabrutal. Yung puwet niya, binote ko. Tapos pinaluhod ko sa munggo. Nung siya ay dinogi ko. Yeah. Oo nga, yung mukha mo medyo white eh. Pero peke yung pagka-light. Kasi twice a day daw yung Eskinol, maya't maya siya nag-apply. 2020 vision, pero dun lang sa bandang right. Career ni Inday Patitay extended yung eye to eye. Hanggang dito na lang guys ang aking video sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo. Maraming pong salamat sa mga solid supporters natin dyan na walang sawang sumuporta sa channel ko. Marami pa akong ilalabas mga content about sa hip-hop at flip-top kaya pakibang-abang na lang po. At syempre don't forget to like this video para naman mapakita ng YouTube sa ibang manonood. At syempre napakalaking tulong na yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat at hanggang sa muli. Peace out.